Magandang araw mga SSS pensioners, meron po tayong update. 60 billion pesos ipamimigay sa SSS pensioners at members. May aasahan bang pension increase sa 60 billion na ito? Ang importanteng mga announcement atin pong pag-uusapan dito lamang yan sa aking vlog. Minimake sure ko po na ito'y legit, hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa at meron tayong basihan na article po patungkol po sa aking ibabalita sa inyo dahil hindi po tayo pwedeng gumagawa ng mga bagay na hindi katotohanan. Dapat puro katotohanan ng ating ibibigay sa ating mga minamahal na mga pensioner at saka member sa SSS. Heto po ang good news. Noong nakaraang April 16, 2026, nag-post ang SSS ng isang headline dito. SSS responds sa economic challenges with expand relief programs under 60 billion in support para sa members at saka mga pensioners. Ibig sabihin, may mga programa na tutulungan ang ating mga miyembro at mga pensionado na hindi masyadong maapektuhan sa pagtaas ng presyo, sa mga grabing mga pagtaas ngayon. Sabi dito, following sa directives of President Marcos Jr. under sa guidance of Social Security Commission or SSC, Chair Secretary Frederick D. Go, the Social Security System is strengthening access to its existing programs sa response po sa pagtaas ng mga pamilihin, inflationary pressures, response to the broader economic impact and ongoing geopolitical tensions sa Middle East. Itong inisyatibo na ito ay include sa polisiya ng enhancement to improve accessibility at saka sa early implementation sa pensions increase para ma-provide po ng financial reliefs sa miyembro, pensionado at saka mga employers. Ang SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro nagsasabi na recognize daw nila ang pagtaas ng presyo and economic uncertainty sa continue to place pressure on Filipino families at saka mga businesses. Through these enhanced programs sa SSS, ini-ensure po ng miyembro at saka mga pensionado na meron pong access to timely, affordable, and reliable financial support when they need it most. Collectively, these programs are expected to provide up to approximate 60 billion financial assistance and benefit support. Ito yung unang programa, ang emergency loan. So, ang members na nafe-face ng financial needs, pwede po sila mag-apply ng emergency loan program na nag-offer po ng umaabot 20,000 pesos at reduce ng interest rate na 7% per annum with a 6 months repayment moratorium. To improve sa accessibility, ang SSS has relaxed the eligibility requirements from 36 months naging 18 months na lang of posted contribution with at least 6 contribution posted with less 12 months. Sa program now also covers members with minimal past due loans up to 3 monthly amortizations as well as Filipino OFW workers through simplified eligibility requirement. Around 27 billion po ang allocated para po sa programang ito, which is expected para sa benepisyo ng estimated na 2.24 million ka miyembro, providing a safe and affordable alternative to informal lenders and helping them cover essential expenses such as ang medical needs, education, and daily household requirements. Ang kasunod na programa ay itong microloan. SSS is set to roll out short-term loans ranging from 1,000 hanggang sa 20,000 with repayment terms sa 15 to 90 days of an affordable rate na 8,000 per annum. Ang programang ito will be delivered through digital platforms and partner financial institution, enabling faster and more convenient access to funds. It aims to provide immediate liquidity support while promoting financial inclusion na may target loan portfolio up to 40 billion within next 2 years.
Ang kasunod naman ay itong loan penalty condonation. Para po sa mga miyembro na may past due loans, ang SSS ay patuloy na magpag-implement sa consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty programs. Ang under sa programang ito, ang penalty sa mga hindi pa bayad o fully waive upon settlement of the principal and interest. Ang mga membro pwedeng pipili ng flexible payment options, pwedeng one-time settlement or installment terms up to 60 months with a minimum down payment of 10%. So application be conveniently filed online via sa My SSS portal. Ang kasunod naman itong Employer Contribution Delinquency Relief. Ang SSS ay mapoprovide ng relief sa delinquent employers through penalty condonation and restructuring programs. Ito ay nag-include ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program or CPCO-DMRP sa businesses at Contribution Penalty Condonation sa Restructuring Program para sa household employers. Ito ay nag-measure na i-allow ang employers na mag-settle ng contribution obligation through structured payment arrangement without additional penalties, ensuring continued social security coverage and protection for their employees. Ito po ang pinakahihintay na balita sa lahat, ang maagang pag-implementa sa pension increase. In support sa mga SSS pensioners, ang SSS is advancing the implementation sa Schedule 2026 pension increase under the SSS Pension Reform Program from September gawin itong June 2026, providing earlier financial relief. Ang mga retirement disability pensioners ay makatanggap ng 10%, while ang death and survivor pensioners or benefit makatanggap ng 5% na increase. Ang SSS is expected to release approximately 6.5 billion for the early implementation of pension increase para sa June to August 2026, directly supporting millions of pensioners and their families. In fulfilling this mandate, SSS ay remain committed para sa pag-respond sa needs sa mga miyembro while ensuring the prudent management and long-term sustainability of the Social Security for present and future generations. At yun po ang kumpletong detalye patungkol po sa 60 billion na ipamimigay at pwedeng mga programa na pwede mong i-avail patungkol po sa maibsan ang pagtaas po ng presyo at makatulong po ang SSS sa inyo. At ito yung paraan kung ikaw ay isang pensyonado ng SSS. Ito yung pamaraan kung paano matulungan ang krisis na panahon ngayon.